الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ay mapa sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Bilang pagsalubong ng maayos at mabuti sa buwan na ito, ang buwan na ating inaasam-asam na maabot, at ito ay walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan na kung saan dito ibinaba ang banal na Quran. Ang buwan ng Ramadan na kung saan dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng mga mabubuting gawain sa loob nito. Buwan na kung saan binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga pintuan ng paraiso at isinasarado naman niya ang mga pintuan ng impyerno at kanyang iginagapos ang mga demonyo. Kaya naman bilang pagpapahalaga sa buwang ito na darating insyaAllah ay minabuti po natin na tatalakayin insyaAllah sa mga araw na ito ang mga dapat nating malaman upang sa ganun ay mapabuti natin at maisaayos natin ang ating mga gawain sa buwan na ito. At dahil mga kapatid, hindi lingid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagtalaga ng mga kautusan na dapat nating isabuhay. At ganun din binanggit niya sa atin ang mga pagbabawal na dapat nating iwasan. So parehas na pinahalagahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga kautusan, ganun din yung mga ipinagbabawal. At kung titignan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung may tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon ding mga bagay na nakakasira dito sa tauhid na ito, na kung saan ito yung tinatawag nating halimbawa na lang yung kufur, yung pagtatanggi ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din yung shirk, yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din yung nifaq o yung pagkukunwari sa mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So may mga kautusan, may mga ipinagbabawal. At dahil po dito mga kapatid, dahil nakita po natin yung kahalagahan ng bagay para masalubong natin ng maayos at matuwid ang buwan na ito ng buwan ng Ramadan, ay nais po nating talakayin yung mga kalimitan na mga bagay na nagkakamali ang mga Muslim sa pagsalubong sa buwan na ito. O kaya naman yung mga gawain na napapaloob sa buwan na ito ng Ramadan na hindi ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun mga kapatid ay magkaroon po tayo ng pagpapahalaga, pag-iingat na maisabuhay natin ng maayos ang mga gawain natin sa buwan na ito. So bilang pambungad insyaAllah na nais nating talakayin sa oras na ito, ay nais nating talakayin mga kapatid yung pangkabuuan na dapat pahalagahan ng isang Muslim, hindi lamang sa kanyang pag-ayuno bagkus sa lahat ng kanyang
mga gawain. At ito ay walang iba kundi ang pagkakaroon natin ng kaalaman sa mga bagay-bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito po yung dapat nating unahin, yung pagkakaroon natin ng kaalaman bago pa man natin gawin yung isang bagay. Upang sa ganun, magkaroon po tayo ng pag-iingat, ganun din, magkaroon tayo ng linaw upang unawa paano natin isa sa buhay ang gawain na iyon. Kung wala po tayong kaalaman, kung mangmang po tayo sa pagsasabuhay ng bagay na iyon, ay alamin po natin na hindi natin maisa sa buhay ng maayos ang isang uri ng pagsamba na isasagawa natin. Halimbawa na lang yung pagsasala natin, halimbawa. Papaano natin maisa sa buhay ng maayos yung pagsasala kung sa una pa lang ay wala tayong kaalaman paano isabuhay yung pagdarasal. So ganun din po yung pag-ayuno. Paano natin isa sa buhay yung pag-ayuno ng tama, ng maayos, ng matuwid, kung sa una pa lang mga kapatid ay wala tayong kaalaman. Kaya naman, kung titignan natin kahit ang ating mga scholar, mga kapatid sa mapalatayang Islam, ay makikita natin na sila ay nagpahalaga sa kanilang pag-aaral sa mga kaalaman sa Islam bago pa man nila isabuhay o kaya isagawa ang bagay na yaon. Kaya nga kung hindi lingid sa atin mga kapatid, makikita natin na mga sahaba, sila yung mga unang nagsabuhay ng bagay na ito pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sila, kung titignan natin, yung pagsasaulo nila ng 10 bersikulo mula sa banal na Quran, ay hindi nila nilalagpasan ito maliban na lang na naunawaan nila yung kahulugan ng 10 bersikulo na ito mula sa banal na Quran. So ibig sabihin, hindi sila umaalis sa 10 sura, sa 10 verse na ito, sa 10 bersikulo na ito, maliban na lamang na naunawaan nila, naintindihan nila yung nilalaman ng mga bersikulo na ito. So makikita natin dito yung kanilang pagpapahalaga sa pangunawa, sa paghahanap ng kaalaman na maunawaan nila ang mga kaalaman sa pananampalatayang Islam. So ganito po dapat nating pahalagahan yung pagkakaroon natin ng kaalaman bago pa man dumating yung buwan ng Ramadan. So dapat na pag-aralan natin dito yung kahalagahan ng pag-aayuno, ganun din yung mga bagay na nakakasira sa pag-aayuno, ganun din yung mga dapat nating mga gawain na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala na napapaloob sa buwan ng Ramadan, katulad ng pagsasala ng Tarawih. So ito po yung mga kaalaman na dapat nating malaman sa ngayon na bago pa man dumating yung oras, yung mga pag-ayuno, yung buwan ng Ramadan na ating hinihintay na darating. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa atin na pinahalagahan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung paghahanap natin ng kaalaman. At dahil dito, ang paghanap ng kaalaman o pagsasaliksik ng kaalaman ay kanyang binigyan ito ng napakalaking gantimpala. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sa pinakamalapit po itong kahulugan, sino man ang tumahak o magsaliksik ng kaalaman na kanyang inaasam-asam dito ang kaalaman, ay papagaanin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang daanan o kanyang landas tungo sa paraiso. So ito po yung garantiya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kung tayo po ay nagsaliksik ng kanyang kaalaman. So maliban po sa pagbibigay ng parangal na ito
na kung saan papagaanin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang landas tungo sa paraiso, ay makikita po natin na iginagabay po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi sa kabutihan habang po tayo ay pinapaunawa niya sa atin ang reliyong Islam. So sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabi niya, sino man ang gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kabutihan, ipapaunawa sa kanya ang reliyong Islam. So ipapaunawa sa atin ang reliyong Islam. Ibig pong sabihin mga kapatid, habang ipinapaunawa po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam, ay alamin po natin na tayo po ay palaging nasa kabutihan. So ito po yung ipinagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi po niya tayong iginagabay sa kabutihan. Hindi natin po makakamtan ang bagay na ito maliban na lamang sa paghanap po natin ng kaalaman, sasaliksik po natin ng kaalaman upang maunawaan po natin ng tama ang reliyong Islam. At isa po sa mga bagay na pahalagahan natin mga kapatid bilang pangkabuuan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alamin po natin na hindi po lingid sa atin na ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa Islam para po matanggap ang ating gawain, ay kinakailangan po na maging ang gawain po na ito ay napapaloob dito ang dalawang kondisyon para po matanggap ang ating gawain. Unang-una, kinakailangan po na ito ay maging ikhlas, o yung maging tapat po tayo, maging taos-puso tayo na isasagawa natin ang bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung una. Pangalawa po, na dapat ng ating gawain na ito ay alinsunod sa bilang pagsunod sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung dalawang kondisyon na nararapat na dapat napapaloob sa isang gawain para matanggap ang ating gawain, para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gawain. Kung ang isa man po ay wala dito, halimbawa sa pagdarasal lamang, kung wala po dito ang nagdarasal nga tayo at wala naman dito ang pagiging taos-puso kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasal tayo at ang ating intensyon ay para tayo ay makita ng tao o kaya makita ng ating amo na tayo ay nagdarasal, ito po ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi po ito taos-puso para sa Kanya. Wala po itong ikhlas para sa Kanya. So wala po dito ang ikhlas. At ganun din po yung kabaliktaran. Kahit po na ang gawain na ito ay taos-puso natin na isinasagawa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa natin ito para sa Kanya lamang, pero wala naman dito ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa na lang, tayo ay nagdarasal ng 2 raka'a ng sala ng Fajr at dinagdagan natin ito ng 1. Sinasabi natin para madagdagan ang ating gantimpala. Hindi po tama iyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain na ito dahil ang pagsasala ng Salatul Fajr ay 2 raka'a lamang. Kung dinagdagan po natin ito ng 1, ito ay salungat sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang 2 bagay na ito na binabanggit natin mga kapatid ay kinakailangan mapangyari ito sa isang gawain na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala para tanggapin niya ito. Isa man dito ang mawala, ay alamin natin na mawawala din ang ating gantimpala sa pagsasabuhay ng gawain na ito hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin,
Useless lamang ang pagsasabuhay natin ng gawain na ito kung walang ikhlas at walang pagsunod sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naway naging malinaw po ito sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At inshallah sa mga susunod pang mga araw ay tatalakayin pa natin yung mga dapat nating isabuhay o kaya yung mga dapat nating iwasan sa pagsalubong sa buwan na ito ng Ramadan upang mapabuti ang ating pagsalubong dito. Wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.